before tayo nag-start, natuwa ako kasi sa worship din po namin, may rotation po na sa devotion. So, na-share kanina si Anne. Tapos, ang ganda nung shinare niya kanina, sabi niya doon sa Psalms, Psalms 46:10. Be still and know that I am God. So, ang devotion po ni Anne doon is, dahil alam natin na si Lord ay God, no? Kahit ano pa yung pagdaanan mo, kahit ano pa yan, dahil alam mo siya ang Diyos at kaya niya ang lahat, ikaw ay at peace. No? Ang peace mo hindi nabibili ng kahit anong pera, kahit gano'ng pakayaman. Minsan nga, kahit ang dami mo ng pera, pero wala kang peace. Iba po pag nandun ka kay Lord, pag nasa presensya ka ni Lord, iba yung rest kay Lord. Amen? And as we sing this song, as we shout the name of the Lord, i-share po natin sa lahat ng tao that Jesus is Lord. Amen? At siya ay pupurin sa lahat ng bansa. Amen? Amen! Come on, church! Sige nga yung gawin mo ang limang tao, sabihin mo, may peace ako kay Lord. For we worship you in His names. For we know that you are God. Amen? Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All the treasure turns to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All the treasure turns to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise it, Lord, honor and strength unto our God, you matchless, endless, love unrestrained. This is our God, ever rejoicing, praise Him, Lord, honor and strength unto our God, you matchless, endless, love unrestrained. This is our God, ever rejoicing. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, wow. Hey,
Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah. Lord, pagbalik-baliktarin mo ng mundo. Kahit man anong daanan namin, Panginoon, sadyang walang katulad ang pag-ibig mo sa amin. And we will continue to sing. We will continue to lift our hands to you, Father. Even through storms, Father God. Kahit ano bang bagyong dumanas, Panginoon, Lord, kami magpupuri sa iyo lamang. Kami ay magbibigay pasasalamat sa iyo sa lahat ng iyong ginawa sa aming buhay, Father God. We worship you in this space. We worship you, God. We worship you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, it's the hallelujah. He's the presence of my enemies. Jesus. I'll raise a hallelujah. Louder than the unbelief. I'll raise a hallelujah. A weapon is a melody. I'll raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. 'Cause I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'll raise a hallelujah with everything inside of me. I'll raise a hallelujah. I'll watch the darkness flee. I'll raise a hallelujah in the middle of the mystery. I'll raise a hallelujah. Fear, you lost your hold on me. 'Cause I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Oh, I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Come on, church, let's clap our hands. Let us believe na pagkakapalit natin, tayo ay nagtagumpay pa. Amen? Kung naniniwala ka ng restoration sa iyong pamilya, let us believe your family will be restored in Jesus' name. Amen? If you are believing for healing, kung naniniwala ka ng freedom from mga utang at kasalanan at mga bisyo, believe in the name of Jesus, you are victorious. Amen? Come on, church. Sing a little louder.
Sabi po, I'm gonna sing in the middle of the storm. Kapatid, sige nga, patuloy natin pasalamatan ng Panginoong Diyos. Kasi sa kabila ng mga pangyayari, lahat ng problema, lahat ng bagyo na dumarating sa buhay natin, kapatid, nandito ka ngayong hapong ito. Buhay tayo, buhay ang pamilya natin. Napakalaking bagay na dapat natin ipagpasalamat kay Lord. Kaya I encourage everyone, open your mouth. Kapatid, magpasalamat ka. Kaya mo marinig ng kalangitan, yung pasasalamat mo, yung boses mo, kung gaano kalaki ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Holy Spirit, maraming salamat. Dahil sa kabila ng mga bagyo na dumaan, Lord, you have protected your children in the name of Jesus. Thank you, Lord, nandito kami, nag-worship kami, Panginoon. At Lord, pinagpapala namin ang lahat ng mga Pilipino na naapektuhan ng bagyo. Lord God, at ang mga bagyo sa iba't ibang parte ng mundo, Panginoon, pinagpapala namin sila, Holy Spirit. At naway gamitin mo ito para makilala kanila, Lord God, na ikaw ang Diyos na buhay, Panginoong Diyos. Lord, pinagpapala namin ang bansang Pilipinas, Holy Spirit, sa lahat ng pangit na nakikita namin sa news. Lord, we declare, turn around in Jesus' name. Dinideklara namin, Panginoon, na hindi kami kayang lokohin ni Satanas. Hindi mo kami maloloko, Satan. For we have the God who is able to do everything and anything. Lahat ng plano mo kaya niyang i-turn para ma-fulfill ang plano niya sa buhay namin, para ma-fulfill ang plano niya sa bansang Pilipinas, in the name of Jesus. Lord, maraming pong salamat kasi hindi ka napapagod na gumawa ng kabutihan sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa buhay. Lord, ang daming tao ngayon na nagbabayad ng oxygen nasa hospital para lang makahinga. Ang daming tao, Panginoon, ang hindi nila alam kung paano, kung magsusurvive ba sila. Ngayon, kami nandito, buhay, malakas, victorious, nag-worship sa'yo. Lord, thank you so much. Maraming pong salamat. And alam niyo po, just this week, I was reminded in the Bible, your faith, kahit kasing liit yan ng mustard seed, pinakamaliit, gatuldok, but it can grow. It can. Sabi, pwede. Pero alam nyo ba, sa Lord, sa Diyos, hindi it can, it will. Sigurado ka. Kaya whatever situations that we have right now, kahit anong problema mo, kahit anong sitwasyon mo, anong sitwasyon ng pamilya mo, sitwasyon mo sa negosyo, sa trabaho, may pinagdadaanan ka, you're in pain, ikaw lang ang nakakaalam. It's always between you and the Lord. Kapatid, ngayong hapong ito, kung wala ka pang pananampalataya, ask that faith na kahit kasing liit ng mustard seed. Kasi kapag yun inalagaan mo, mag-e-explode yun. At yung explosion na yun ang magdadala ng miracle sa pamilya mo. Explosion. Kung sa explosion ng mundo, maraming namamatay. Maraming nasisira. Pero ngayong hapong ito, yung explosion na gagawin ng Diyos sa buhay mo, maraming masisave, maraming magbabago ang buhay, marami kang masyasyaran, marami kang mabibigyan ng blessing. Sino gusto mo? Lord, we thank you. Maraming salamat po. Lahat nga po tayo, Lord, thank you. Lord, thank you. Salamat, Panginoon, kasi buhay kami. Yes, thank you for we are victorious. Thank you, Lord God, kasi alam po namin, Lord God, that you got our back. Hindi kami titingin sa kahit na kanino. Hindi kami titingin sa kapamilya namin may pera. Hindi kami titingin sa trabaho namin. Hindi kami titingin sa boss namin. Lord, sa'yo kami titingin, Panginoon. Kasi sa'yo, walang bayad. Hindi kami mangungutang. Kasi kaya mong ibigay ng libre. At Lord, ang kayang ibigay ng tao sa amin, limited, Panginoon. Pero ang ibibigay mo at ang kaya mong ibigay, limitless, Holy Spirit. Lord, we thank you. We thank you for the wonderful worship, Lord God. Salamat sa pagkakataon na sambahin ka namin. Sabi nga kung merong isang bagay na hindi mo kayang gawin,
yun ang i-worship mo ang sarili mo. That's why you created us. You created people, you created your children, and we will continue to worship you, Holy Spirit. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mas magtiwala sa iyo, mas maging malalim ang pag-ibig, pananampalataya at relationship namin sa iyo, Lord God, na kahit during the storm, Lord, we will sing for you. We will worship you, Panginoon. Kahit hindi namin makita na victorious na kami, kahit hindi namin makita na matatapos na yung bagyo, yung flood na nasa harapan namin, literal, Panginoon. Pero Holy Spirit, we will worship you kasi alam namin, through you, we are victorious. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Good afternoon po. Sino pong blessed? Mahina, sinong blessed? Yes, naniniwala po ba kayo na hindi lang tayo ang nandito sa lugar na ito? Because the Holy Spirit is with us. Andito siya. Yung presence niya nandito, kaya we acknowledge you. I-acknowledge mo na si Lord. Sabi mo, tabi tayo, Lord. Tabihan mo ako. Punuin mo na yung bulsa ko, Lord. Punuin mo yung puso ko. Kasi kaya po ng Diyos. Kaya ng Diyos. Huwag po natin gawing komplikado yung pananampalataya natin sa Kanya. Siya yung Diyos na tatay mo, na pwede mo maging best friend, pwede mong mapagkatiwalaan, at siya po yung source ng provision mo. Pag sa kaibigan mo, sa kapamilya mo, nangutang ka, nako, isusumbat pa yan. Babayaran mo pa. May mark ka pa nun. Pero sa Lord, kapatid, hindi. Kaya Lord, thank you talaga. Isa pa pong malakas ka palakpak. Sinabi na tayo ng tatlong malakas na hallelujah. Hallelujah! Isa pa. Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord, we are victorious. Sige, umikot na po tayo. Let's welcome each other. Sa palagay niyo po, wala kang pamilya, yung mga taong nasa online, you are looking for a group kung saan ka belong, you are welcome. You are welcome. At pag wala kang jowa, wala ka pang partner, gawin mong jowa si Lord. Pwede yun. Gawin mong asawa si Lord. Pwede yun. Okay? Pwede na po tayong umupo. Thank you, Lord. Welcome, everyone. Ngayon, sino pong gustong magpasalamat kay Lord? Can we call on 2 to 3 people? Ayan, si Mary Ann. Dali. Hello po, shalom, shalom. Gusto mo lang po magpasalamat kay Lord kasi lahat po dito po kay ibig sad to say, pero may mga nawala, may mga namatay. Pero nagpapasalamat ako kasi walang nangyari sa buong family ko, sa mga kapatid ko, sa mga kamag-anak. Ligtas kaming lahat. Kahit nakakulong sa bahay, okay lang. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi sumikat na yung araw. Di ba, ibig sabihin, pag sumikat yung araw, panibagong buhay, tuloy lang. Thank you, Lord, kasi nandito uli kami. Nagsuserve kay Lord.
Nagpapasalamat ako kasi yun nga, nag-start na yung pasukan. Kahit may mga konting utang pero kiniklaim ko na mababayaran namin silang lahat. At no struggle sa pag-aaral ng mga anak ko. At nagpipray ako kasi next week na yung upkat ni Jana. Actually, matagal na namin kiniklaim na sana. Hindi. Kiniklaim namin na makapasok siya sa Manila. Ilan for principal. Sino pa? Ikaw, si Gab daw. Wala si Ate Nina. Hello po, gusto ko lang po magpasalamat ka kasi po, grabe po si Lord, gumagamit siya ng ibang tao para i-bless po ako. Nung ano po kasi nung Tuesday po, may concert po yung Planet Shakers at first time ko po yun at gusto ko rin po makapunta doon at nakapunta po ako doon nang wala pong binabayaran po. Dahil po, ginastos. Yun lang po. Yun lang. Amen. Kasi sabi mo nga sa katabi mo, God honors you. Huwag mo na problemahin sino magbabayad para sa'yo. Kasi ikaw kapatid, hindi mo kayang kumbinsihin yung katabi mo na ilibre ka. Pero ang Diyos, pag sinabi ng Lord, i-bless mo yon, kung sino yung tao kakausapin ng Diyos, wala siyang magagawa. Kaya sabihin mo, God honors you. Yes, huwag mo munang problemahin yon. Okay? Bago si Ate Liela, si Ann. Dali. Gusto ko lang po mag-thank you kay Lord kasi nandun na po ako sa Pilipinas. Actually, gusto ko lang din pong i-share kay Pat kasi magkakasama kami noong nakaraan. Nandito na po sila, di ba? Tapos anong oras tayo nag-uuwian. Pero sabi nga ni Pat, sabi ko, kamusta yung tindahan nyo? Sabi niya, malaki pa rin yung kita. So, alam niyo po yun, na syempre happy ako kasi kahit po sabihin natin sa kasama natin, sa kapamilya natin, mag-church na kasi bless ka ng Lord. Pero kapag walang nangyayari sa buhay nila, ang hirap patunayan na ang Diyos ay buhay. Pero, hindi kasi, minsan kasi, kailangan mo rin ipakita yung sarili mo sa Panginoon. Kailangan mo rin na ipakita sa Kanya that you are worth it. And you can be entrusted. Sipin niyo yun, alauna nandito sila. Yung kuya ko, pinapropray namin in the name of Jesus. Na mga sakit-sakit na rayuma at makakapag-church. Pero alam niyo po yun, di ba, hindi ako mag-preach, pero yun yung normal at typical na problema ng mga Kristiyano. Sunday kasi kailangan may tindahan ako. Kasi doon ko kukunin yung pambaon ng anak ko. Doon ko kukunin yung ganito, doon ko di ba? Walang trabaho yung asawa ko. Naku, ako lang yung ganito, ako lang yung ganyan. But definitely, that's why they keep on coming on Sunday. Tama, Tili, di ba? Not just na-feel lang, yung pinifeel ng Lord, yung pangangailangan mo, yung heart, something is changing. Pwedeng hindi mo siya masabi into words, but alam mo, deep within you, merong feel in si Lord sa buhay mo. And I'm just so much grateful na hindi ko kailangan mangumbinse ng sobra, Ate Liela, di ba? Para sabihin ni Patrick na meron, malaki pa din. So Lord, praise God. Praise God. Sobra. So thank you, Lord. Thank you, Lord. Ikaw, Aldrin, gusto mo mag-thank you? Dali, chinat niya ako nito. Dali. Thank you ka lang din. Short. Pinsan po siya nila, Patrick. Anak po siya ng kapatid na panganay ni Ate Lynn. Magandang hapon po. Gusto ko lang po mag-thank you last week nga po. Sinama ako ni Tita Aki sa Planet Shakers concert. And matagal ka ng dream yun kasi last 7 years naging part din ako ng church. And so music team din ako. Nga po, ito siguro na yung calling ko ulit. Amen! Amen po, maraming salamat. Amen! Yay! Palakpakan mo nga yun. Kasi binubuo na yung music team natin. Baka ako na lang yung kulang. Bagay po natin si Ate Liela.
Magbigay ko ng drums. Maganda umaga mga kapatid. Mabilis lang po ang itong papasalamat ko sa Panginoon. Nakala ko kasi itong papasalamat na ni Mean. Alam niyo po nung Sunday, di ba sa totoo lang, struggle yung pumunta sa marami. Kasi nga, umuulan, bumabagyo, madaming dahilan. Pero alam niyo po, maski itong pinsan ko kasi bumiyahe sila ng Lucena para ihatid yung papa niya. Ng Sabado, balikan sila. So, umuwi sila mga pasado alas 10 na. Eh, yung trabaho namin isang linggo po yatan. Pagdating ng linggo, hindi ko na siya ginising para umattend ng power group. Kasi nga alam ko po yan. Pero nung mag-church na, ginising ko na siya 12:30 mga kapatid. At ganito ang mukhang isinambulan na pagising. Kasi, mag-church na, sabi ko. Sabi niya, Tapos, to make the long story short, nafe-feel ko na wala lang siyang choice. Talaga yung pilit. Pero hinayaan ko lang. Tapos nung nandito kami, nag-move si Holy Spirit. Alam niyo po ba, meron kasi kaming sitwasyon na yung kanyang account, yung na-hack. Dati naming empleyado yun na wala na. Tapos, nalulong sa bisyo. Pero yun naisip na hinga ng pera yung supplier namin. Itong supplier namin na to, mahalagang supplier namin siya. Kumbaga ayaw namin masira yung relasyon sa kanya. Eh nagtaka, kasi naman nagbigay agad, without confirming, parang ganon. Tapos to make a long story short, parang nagdududa sa kanya kasi yung pagkakahack ng account niya, pag pala nahahack, mga kapatid, kailangan alam nyo din to. Pag pala nahahack, minutes lang di mo na siya pwedeng gamitin. Pero yung sa kanya, ang alam niya na hack kasi may ibang nanghihingi. Yung profile niya yung ginagamit. Pangalan niya. Pero hindi siya na-block. Nagagamit niya pa rin yung account niya. Nagduda ngayon parang yung aming supplier na, bakit ako nung na-hack, hindi ko na napapasok yung account ko? Bakit ikaw? Yung pala, ang ginawa, nag-friend request using her name and her profile, pero ibang account. Eh na-admit agad. Parang na-accept agad without save na save yung profile at saka yung name. Kaya nakakahingi ng pera. Alam niyo po kung anong ginawa ng Lord to protect us? Sabi ko nga sa inyo, mga pinsan ko, magagaling. Meron kaming Sherlock Holmes na mag-asawa. Hindi tinantanan yung number ng Gcash na pinagpasahan. So tinawagan, inalam. Malapit lang doon sa purok namin. To make the long story short, na-discover po namin na yung tao na yon, naka-video cam pa, naka-CCTV nung ine-encash niya sa... So walang magawa. Sabi ko lang kasi doon sa lugar namin, talaga kailangan ipag-pray. Sabi ko parang may call sa akin. Kasi yung mga droga na naman, dahil si Duterte wala, gumising ka Duterte. Medyo umaano na naman siya. Alam niyo po, sabi ko nga, huwag nilang puntahan ng personal. Yun, parang gayang alam niyo po, praise and glory to God, na-recover yung pera, 5,000 po siya, na ibalik na dun sa supplier namin, na nag-prove ng Lord yung innocence. Hindi yung parang niscam din siya namin. Pinapasalamat ko sa Panginoon, sabi ko nga, look, Mean, kasi pinatunayan mo din, sabi kanina ni Sister Aki, may papatunayan din tayo sa Panginoon. Hindi talaga puro hingi. The Lord is very ready to bless. Hindi pagdadamutan, pero may hinahanap din siya sa atin. At pag ginawa naman natin yung hinahanap, alam mo yung mga bagay na sabi ko nga, lahat ng hindi kaya ng pera, kaya ng Diyos. Kaya sabi ko, Lord, salamat, ikaw ang Diyos namin, and you never sleep, and you never fail to protect us. Thank you po. Ngayon tawagin po natin lahat ng bata para ipag-pray. At tawagin po natin si Sister Gigi. Ngayon po, ito po yung mga bata ng GDI. Inians po natin sila.
Lord, tinataas namin ang mga batang ito sa iyo, Panginoon. Ito po ang mga soon kingdom builders namin, Panginoon, na magpe-pray sa iyo, Panginoon, mag-glorify, Panginoon. Itinataas namin sila sa iyo, Lord, na no struggle sa pag-aaral nila, Lord. Ikaw ang kikilos, Lord, ikaw ang gagawa ng paraan sa buhay nila, Lord. Na mag-success sila, Lord, someday, Panginoon, na ikaw ang pipili, Lord, kung sino yung mga makakasama nila, yung magiging kaibigan nila, Lord, na ililid sila sa tama, Panginoon, in Jesus' name, Panginoon. Hindi magtatagumpay ang kaaway sa buhay ng bawat isa nito, Panginoon. Yes, Lord, cover them with your blood of Jesus, Panginoon. They will always at the top, never at the bottom, the head and not the tail, the blesser and not the borrower, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Sister Man. Let's go for the tithes and offering. Hello po. Dadako po tayo sa ating tithes and offering po. Bago po yun, gusto ko lang pong basahin sa inyo yung Malakay 3:10 po. Ito po. Dalili nyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng inyong tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi, ay bubuksan ko ang bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen. Ayun po, ito pong pagbibigay po natin sa Panginoon, ito po ay sa akin pong personal knowledge, tested ko na po ito. Sa pamamagitan po ng tatay ko talagang napatunayan po namin na ang pagbibigay po sa Panginoon, hindi ka po magsisisi. Amen. Ang pagbibigay po sa Panginoon, ito po yung parang garantiya po natin or parang insurance na rin po sa atin na sa pamamagitan po ni Lord, ibubuhos po sa atin ng Panginoon. Bali, yung sa online po, pwede po tayong mag-send po ng ating mga tithes and offering. I-post po namin. Okay po. Bago po yun, ilihans po natin yung po ating mga tithes and offering po. Pag-pray po natin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa mga buto na itinanim namin, Panginoon, sa araw na ito. Lord, palaguin niyo po ito. Alam niyo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa na nagtanim, Lord. Humihingi po sila, Panginoon, ng pagpapala, Lord, katulad po namin. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin na nagtanim. Ibalik niyo po sa kanila, Panginoon, ang siksiklig at umaapaw. Sa pamagitan po nito, Lord, ito lang po ang tanging alam namin, Panginoon, na mapalapit po sa inyo rin at ganoon din po na makatulong po sa tahanan po ng Panginoon sa pamagitan po ng mga tithes na ito. In Jesus' name, Amen. Atin pong distribute ang communion elements. Forgiveness is broken, the precious
Nagpapasalamat po kami sa inyo for another day, for another Sunday, that we could worship together in your presence, Lord. And ilalapit po namin. No-offer po namin sa inyo ang araw po na ito, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa inyo sa pagkakataon na makapag-partake po kami ng inyong katawan at ng inyong banal na dugo, Panginoon. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. And he broke it in pieces and said, "This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." Tingin po natin yung tinapay. And in the same way, he took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it." Manatiliin po natin nakatayo at basahin po natin ang ating declaration of faith. 1, 2, restore. Restore, restore. Restore, restore, restore. Restore, restore, restore. Satan, in Jesus' name, we command you to return everything you have stolen from us, 2 Timothy 2. What the devil intended for evil, God turned it for good. No weapon formed against us shall prosper. Every tongue that rises up against us, God condemns. From the fullness of His grace, we all receive one blessing after another. Christ has offered blessings coming. Me and my household will serve the Lord. The blessings of the Lord makes us I am an untouchable and irresistible king. Whatever I do, I take for the glory of God. Wherever I go, whatever I do, I will be blessed. I am a symbol and a source of blessing. The Lord is my shepherd. I am the Lord of the king. And by the stripes of Jesus, I am healed. I am blessed to be a blessing. I am patient. I am kind. I am not envious. I am not boastful. I am not proud. I am not rude. I am not self-seeking. I am not instigator. I give no records of wrongs. I don't delight in evil. I always protect. I always trust. I always hope. I always persevere. I will never fail. I am successful. In Jesus' name, amen. Those who live Those in the shadow of the shadow of the Almighty. These I declare about the Lord. He alone is my refuge, my place of safety. He is my God and I trust Him. For He will rescue me from every trap and protect me from deadly disease. He will cover me with His feathers. He will shelter me with His wings. His faithful promises are my armor and protection. Do not be afraid of the terrors of the night, nor the arrow that flies in the day. Do not dread the disease that stalks in darkness, nor the disaster that strikes at midday. Though 1,000 fall at my side, though 10,000 are lying around me, these evils will not touch me. Just open my eyes and see how the wicked are punished. If I make the Lord my refuge, if I make the Most High my shelter, no evil will conquer me, no plague will come near my home. For He will order His angels to protect me wherever I go. They will hold me up in their hands so I won't even hurt my foot on a stone. I will trample on lions and cobras. I will crush fierce lions and serpents under my feet. The Lord says, I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. When they call on me, I will answer. I will be with them in trouble. I will rescue and honor them. I will reward them with a long life and give them my salvation. Amen. Amen. Sino pong gustong long life? Amen. Sino gustong salvation? Yes. Thank you, Lord. Hindi ko na po papatagalin to para we have more than enough, so much time para pwede na po kayong umupo.
Yung announcement po pala, I wasn't able to say it. But anyway, Apostle told us, we will be having our own power group. So magkakaroon na po tayo ng Bible study ng GTI Manila. Sino pong gusto nun? Amen. Para po we can empower one another. Para hindi lang po tayo Sunday nag-church. Para yung mga natututunan natin every Sunday, maano po tayo, mare-remind tayo. Mare-remind, mare-empower ka, lalo kang papalakasin ng Diyos. Kasi kung Sunday lang, 2 hours ka lang nasa simbahan, tapos 6 days ka nasa mundo, kapatid, hindi malayo na lumubog ka sa baha. Cancel yan. So hindi ko na po papatagalin, tawagin po natin si Brother Mix. Asawa ko yan! Alam niyo po, 1 minute. Nung naging Christian na ako, tapos nakita ko, ay, iba pala yung buhay ng Kristiyano. I started praying for somebody na makakasama ko mag-serve kay Lord. Alam niyo po, si Nix grew up in a Baptist church. Magkaiba yung practice natin sa practice niya. Minsan nga, pag mag-pray kami nun, sasabihin ko sa kanya, mag-pray ka na! Kakain kami, tapos syempre po tayo dito, natuto tayo kay Apostle na, Panginoon, linisin mo yung mga pagkain, nakakainin namin, lahat. Detailed tayo, gano'n, di ba? Siya, pag nag-pray siya, the Lord is good, thank you for the food. Tapos na yun! Syempre hindi ako sanay nung gano'n, di ba? Pero alam niyo po, ito lang po yung tatandaan nyo. Pag galing sa Panginoon, no struggle. Hindi tayo ang magbabago sa asawa natin, sa partner mo, sa anak mo, sa pamilya mo, kundi si Diyos. Kundi ang Diyos. Okay? Kaya yung tatayo po siya ngayon para mag-preach. Kaya sabi ko, Lord, you are anointed. He's good in speaking. Sobra. Daig niya ako doon. Kaya sabi ko, hindi ka mag-stammer. Talagang, at wala po tayong ibang makikita, maririnig, kundi ang Diyos sa buhay. Kaya Brother Mix, sinakonin namin ang word, ang buhay mo at i-claim namin na ang mga binhing ito ay nare-represent ang GTI Manila at ang aming pamilya, ating pamilya, mga visions, at naniniwala kami na ang binhing yan, like a master seed, ito ay lalago sa pagbabago ng buhay ng bawat isa. In Jesus' name, Amen. God honors us in the sower, multiply 1,000 times. Bago po tayo mag-start, magsimula, mag-pray po muna. Panginoon, again, we thank you for this day. Fill this place with the Holy Spirit. Put your words into your mouth. And again, kayo lang po ang mapupuri sa mga oras po nito, Panginoon, sa araw po nito. This again we pray in Jesus' name. Amen. So yung title po is Building Our Family, Vision, and Dreams. Ayan. So, ito po yung vision na binigay ni Lord sa atin lahat, hindi lang sa atin. Marami po sa atin pag nangangarap, limited lang. Pero ang plano ng Diyos sa atin malaki. Amen. Not just to have our own house, hindi lang para mag-breakthrough tayo, magkaroon ng magandang trabaho. Siyempre mawala yung utang. Travel the world. Amen. But more than anything else, gusto ni Lord na magkaroon tayo ng magandang pamilya. Amen. Magandang relationship sa pamilya po natin at relationship din kay Lord. Amen. We have our own vision and dreams, magkaanak. And so pag nagkaroon kami ng anak, we will read the Bible together, we will pray together, we will travel the world together. Amen. And yung vision namin na yun din po ang declaration namin sa ating lahat. Dahil lahat ng dreams po natin ay makakamit po natin ng sabay-sabay. Yes, amen. Walang maiiwan. Amen. May mahuhuli pero walang maiiwan. So in Genesis 6:13 to 16, ako na lang po magbabasa. So God said to Noah, I have decided to destroy all living creatures, for they have filled the earth with violence. Yes, I will wipe them all out along
with the earth. Build a large They boat build a large boat from cypress wood and waterproofing tar, inside and out. inside and out. Then construct decks and stalls throughout its interior. Make the boat 450 feet long, 75 feet wide, and 45 feet high. Leave on 18-inch opening below the roof, all the way around the boat. Put the door on the side and build 3 decks inside the boat, lower, middle, and upper. According dun sa calculations na binigay ng Diyos kay Noah, siguro mga 20 basketball court ang magkakasya sa loob ng ark sa sobrang laki niya. Yan nga, ito lang nakita ko comparison. Alam naman natin malaki yung Titanic di ba? So mga around kalahati siya ng Titanic. Ganun siya kahaba. Almost kalahati ng Titanic pala. 20 basketball courts. Basta 20 basketball courts, tapos kalahati siya ng Titanic. Tapos, ayan. Amen. Same anointing, Lord. So lahat po kayo, makakapunta din po sa bawat Amen. Pakibato kapatid. So ayan, yan ang Loob. Parang ang isang floor. Nasa siguro around 15 feet high. Approximately, siguro more or less mga 15 feet high per floor. So ang sabi merong 3 decks. So ganun siya. So 15 or mga 50 feet siguro yung taas niya. Or more. Kasi meron pa yung sa ilalim. So, ang gumawa niyan, 8 tao lang. Si Noah, asawa niya, 3 anak niya, plus yung mga asawa nila. So, nung time po na yun, walang robot para mag-a-assist sa kanila. Pero, kasama po nila ang Holy Spirit na nag-guide sa kanila. So, dapat committed po tayo to hear the voice of God. So, nung time po na yun, kahit naman po sa time po natin ngayon maraming tao ang namumuhay sa kasalanan. No time to seek God. Pero yung 24 hours naman po noon, tsaka yung 24 hours ngayon, parehas lang. Yes. Diba? So, dapat we have to make time. Yun sabi nga ni Apostle dun sa yung Sunday worship, yung first 15 minutes pagkagising mo has to be spent with the Lord. Amen. Tulad kami. Siyempre, lahat naman po tayo may trabaho, di ba? Busy ang schedule po natin. So, ang ginagawa po namin, paggising sa umaga, prayer of thanksgiving. Thank you sa kapahingahan. Thank you na nagising po ulit tayo. Tapos, pagligo, doon namin sinasabay yung declaration namin. Healing, thanksgiving, yung mga visions and dreams po namin, doon na namin dinedeclare sabay sa pagligo po namin. Tapos yung pagko-communion, tapos yung declaration of faith, yung restore, sa kotse na namin ginagawa yun. And Bible reading, devotion, again communion, bago kami matulog. So, ini-incorporate na lang namin yung we make time. We incorporate God's word or God's work sa pang-araw-araw po namin. No heart to make God first. So dapat again, God first, sunod ang family, sunod ang kung ano pa yung mga susunod. So we have to offer God everything. Our money, through tithes and offerings, our time, our talent. So nung time na yun, or hanggang sa ngayon, marami pa rin. They only hear the voices. Yung, ano ba yung sabi nila? Me, myself, and I. Lahat
ako, kung ano yung gusto ko, kung ano yung kailangan ko. Yun lagi yung pinakikinggan. Sabi sa Genesis 11-12, Now God saw the earth had become corrupt and was filled with violence. God observed all this corruption in the world, for everyone on earth was corrupt. We have to be vigilant. Huwag tayo maging corrupt or magpa-corrupt. Yes. So, di ba, makikita natin sa Facebook, sa social media, nagpapatayan para sa yung iba halos walang tawag dito. Napakaliit na bagay nagpapatayan. Road rage. Marami yan. Nasingitan lang. Marami sa ating ganyan. Hindi ko masasabing exception ako. Pero, di ba? Ate Liela, alam niya. Pero Noah was different nung sa time niya. Tayo din dapat maging modern Noah. Kailangan natin i-desire yung to be like Noah. We have to seek God. We have to listen to God. So, nung time na yon, na very full po ang mundo, si Noah lang yung nakita ni Lord the righteous. Siya at ang kanyang pamilya. This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man. Genesis 6:9. This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, the only blameless person living on earth in that time. And he walked in close fellowship with God. So, nung time na yun, si Noah lang. Hindi sinabing perfect, but sabi blameless. Kasi wala namang perfect sa mundong ito except nung time ni Jesus. So, nagkakasala pa rin. Pero he was righteous, he was blameless nung time na yun. And siya lang yung, or sila lang, yung family niya, willing makinig, willing sumunod sa Panginoon. So we have to refuse to listen to the voices of the Lord, of the world. Merong short video dito. Ayan. So, sabi, a visual proof of how your environment affects you. So, yung isang tao, yung like naka-blue na po shirt, na naman siya sa elevator, di ba? Pero yung mga helmet, nandun na sa sahig nung nandun siya sa loob. At alam niyang hindi niya kailangan mag-helmet sa elevator. So, dahil lahat nung lahat ng pumasok sa loob, lahat ng pumasok sa loob ng elevator, parang social experiment siya, to see if yung odd man out ay susunod sa side. So, tulad ng pinakita dito sa video, yun nga, nauna siya pumasok sa elevator, nandun na yung helmet sa floor nung dumating siya, tapos one by one pumasok yung ibang tao. So tatlo yung pumasok, isa-isa sila nagsuot ng helmet, tapos feeling niya hindi siya in, hindi siya belong. So anong ginawa niya? Nag-helmet din siya. Pero para naman umano ka sa elevator, hindi mo naman kailangan magsuot ng helmet, di ba? So yun, ayun lang, para lang maging in siya or maging belong siya, sumang-ayon siya sa gusto ng mundo. Nagsuot siya ng helmet. So, anong kailangan natin gawin? We have to pray. We have to read the Bible. We have to makinig tayo sa mentoring ni Apostle. Worship the Lord para mabigyan niya tayo ng strength na hindi tayo umayon sa mundo. Correct. Amen. And
para hindi tayo makorrupt ng mundo. Consistent to obey all God's instructions sa Genesis 6:22. Sabi, so Noah did everything exactly as God has commanded. Ito yung instructions niya doon sa ark. Diba? May sukat. Meron siyang gagamitin para sa waterproofing ng ark. Kasi kung hindi eksakto yung ginawa ni Noah, possible na pumasok yung tubig. Pagkabutas, lumubog yung ark. Tapos meron din doon na sinabi mag-imbak sila ng pagkain para sa kanila, para doon sa mga hayop. Kasi sabi, yung ulan was 40 days and 40 nights. Napuno niya yung buong mundo. So, pero in reality, it was 300, basta more than a year siya. Yung ulan, para mag-settle yung tubig, hanggang sa mawala yung tubig. More than a year siya. So, more than a year sila sa loob ng ark. So, ganun karami yung pagkain na in-instruct kay Noah na i-impact niya sa ark. And yung so, example, yung sa tithes and offerings po natin, tithes is 10%. Hindi sinabing 5, hindi sinabing 1. So, mapaliit, malaki, it's always 10% ang ibabalik natin sa Lord. To obey God, you need to hear what He wants you to do. So, yung sa, faith comes by hearing and hearing by the Word of God sa Romans 10:17. So, dapat marinig natin yung instructions ng Lord. Nasaan yung instructions? Nasa Bible. Yung book na yun is lahat ng instructions na gustong ibahagi sa atin ng Panginoon. Ayun, makinig din po tayo sa mga mentors din po natin, si Apostle Abraham, mga ibang pastors na mas matagal na po sa atin in faith. Kasi if you look for me, sabi sa Jeremiah 29:13, if you look for me wholeheartedly, you will find me. Amen. So we need to keep growing in His Word. Ano? Again, yun nga, personal reading ng Bible. Makinig sa magbasa, mag-declare, mag-pray. So we need to keep speaking the Word of God. We declare it. We declare His promises in our lives. We need to go for trainings. Maraming trainings po ngayon si Apostle, yung teachers training, by New Life in Christ, tapos may discipleship, tapos nagpa-plan si Apostle na mag-power group tayo dito sa GDI na tayo-tayo. Kasi yung mga power groups ngayon, lahat naka-based sa Amerika. So, kaya nagkakaroon din ng kaya may training ng Sunday School teacher kasi magkakaroon din po tayo ng Sunday School. Amen! We go for worship every Sunday. And meron din yung worship na Sunday sa Amerika, Monday naman sa atin. So lahat po yun, to grow in the Word of God, lahat po yun kailangan po natin. Sabi sa Proverbs 4:27, don't get sidetracked. Keep your feet from following evil. So, because if don't let the devil sidetrack you, because in the end, you suffer. Kaya kailangan sa Diyos tayo susunod at hindi sa mundo. Kasi ang mundo, ang demonyo ang nagpapaikot.
So paying attention to the path you're on, being mindful of your actions and your choices. So pinili ni Noah na sumunod sa Panginoon imbes na makinig sa mundo. Kasi based dun sa mga scholars, 500 years old si Noah noong kinausap siya ng Panginoon na gawin yung ark. So, tapos sumampa siya sa ark at 600. So, 1 century yun. 100 years. Tama ba? So, 1 century, 100 years. Meron din po nabasa na sabi, si Noah din ang nagtanim nung puno na ginamit para dun sa, pero hindi ako sure that, pero may ano lang din. So, we have to avoid the distractions, staying focused on what is good, and not being led astray by temptations. Yun nga, yung mundo. Wala na, kasi nung tanda, wala namang ulan, wala namang baha. So, iniisip siguro ng mga tao na nakapaligid kay Noah, may maluwang sa ulo. May lumuwang, may maluwang, or sira ang ulo ni Noah. Kasi habang gagawa si Noah, family po nila nung ark, nagme-minister din siya dun sa mga tao. Wala nang naniniwala. But, hindi na-discourage si Noah. He continued the work of the Lord. Yun nga, kasi ngayon, sanay na ang tao sa instant noodles, instant communication. Kasi dati, telegram, or handwritten, di ba? Snail mail. Nadaan ka sa post office, linggo, buwan, di ba? Ngayon, pwede mong pwede mong, marami ng app ngayon. Pinadala mo ngayon, mamaya nandyan na. Sa kanila, sa kanila 1 century, 100 years, di ba? Kulubot ka. Inip ka na, wala. Pero consistent talaga siya. Kung totoo nga po yung sinabi niya na siya yung nagtanim nung puno na ginamit na kahoy, ang tagal nun kasi araw-araw mong didiligan yun, ang tagal nun hanggang sa lumaki siya, tapos tsaka walang puputulin. Kailan ba yan? Kasi sabi din ng scholars, around 50 to 75 years na ginawa yung ark. So, sobrang tagal. So, sabi sa Genesis 7:1-3, when everything was ready, the Lord said to Noah, "Go." So, when God sees that you are ready, matured, mapagkakatiwalaan ka na niya. Amen. Siya mismo, si Lord mismo, ang magbibigay sa iyo ng signal to go. Amen. Diba? Sabi niya kay Noah, sa family niya, go, sumakay na kayo. And when God said go, church, sigurado ka, success na pupuntahan natin. Yes. Diba sa biyahe, Google Maps or Waze, ililihis ka niya sa traffic, sa baha, sa disgrasya, diretso na sa destination niya. Yes, so, amen. ganun din tayo kay Lord. Yes. Diretso na tayo sa destiny natin. Kaya kahit na anong visions and dreams, dapat i-ready natin sarili natin. Amen. I-equip natin sarili natin sa nakasama natin lagi si Lord. Kasama natin si Holy Spirit. When God anoints you, God will provide for you. Amen. Nung sinabi niya sa apostles niya, di ba? Go and make disciples. Kasi filled na sila with the Holy Spirit. Alam na ni Jesus Christ na ready na sila. Amen. Yun na yung time na wala na si Jesus Christ, di ba? So alam niya na ready na sila. So sabi niya, when everything was ready,
the Lord said to Noah, "Go into the boat with all your family, for among all the people of the earth, I can see that you alone are righteous. Take with you 7 pairs, male and female, of each animal. I have approved for eating and for sacrifice. And take 1 pair of each of the others. Also take 7 pairs of every kind of bird. There must be a male and female in each pair to ensure that all life will survive on the earth after the flood." Yung may in-underline ako dun sa isa. I can see that you are righteous. Ayun nga, diba? You alone are righteous. Siya lang yung sumunod sa... Kita na Lord, pag righteous ka o hindi. Nakikialam ako, sorry. Yung sabi ni Lord na siya lang yung righteous. And tuloy-tuloy lang po siya sa gawain ng Panginoon. Amen. Tapos yung sabi niya, di ba, take with you 7 pairs. Exact again yung instructions ni Lord. Pairs, hindi lang sinabing pairs eh. Male and female. Kasi kung nagkamali parehas lalaki or parehas babae, edi wala. Halimbawa, wala tayong baka ngayon. Kasi parehas lalaki or parehas babae. Amen. So we have to patiently wait and never give up to build. daang taon siya nag-antay. Tumubo yung kahoy, tumubo yung puno, putulin yung puno, at gawin niya yung ark. At 55 years old. At 500 years old, tapos 50 to 75 years niya ginawa yung ark. Pagsakay pa niya another year para safely makababa sila dun sa siguro tayo ngayon dahil sanay tayo sa instant. Nainip na tayo after 5 years, after 10 Buti na lang years. ngayon ako pinanganak. Ito siglo ko na ito pinanganak. Buti nalunod ako doon. Hallelujah. Merciful talaga siya. So sa yan, sabi sa Genesis 7:6-9, Noah was 600 years old when the flood covered the earth. Tayo po ang maglilid sa family natin. Amen. Like Noah as the head of the family, led his family. Kasi kung hindi naman siya magiging example sa family niya, hindi rin sila susunod. Yung asawa niya, yung mga anak niya, lalo na siguro yung mga manugang niya, di ba? Kasi kung yung anak hindi sumunod, lalo na yung manugang niya, di ba? So, tulad kila Noah, pwede na silang hindi tumulong sa pag-gather ng wood, waterproof ng ark. Pwedeng hinayaan na lang nila si Noah eh. Pero nakita nila yung leading ni Noah. Amen. And sila mismo nag-decide sila to follow Noah. Amen. In return, nakinig sila sa Lord. And nakinig sila kay Noah, nakinig din sila kay Lord. Kaya lahat tayong mga, yung vision po namin, yung dream namin na magkaanak. So in time, I will be leading our family. Amen. So tayong mga... Lahat ng tatay. So lahat mo tayong mga tatay, we will lead our family. Jesus. Amen. So Noah was 600 when he entered the ark. So God spoke to Noah when he was 500 years. 5 years old, 500. So we should never waver in faith. Yes. So kami ilang years na kaming married? 8. And
8 years. So, tuloy-tuloy po ang prayers. You pray for us and we pray for ourselves para sa family. We continue to declare sa promises ng Panginoon sa amin. Siyempre, sabi nga, sino ang unang mag-seed offering sa visions and dreams mo, kundi ikaw sa buhay mo. The blessings will come to you to build your visions and dreams. So nagsimula tayo sa bahay. Ngayon, nandito tayo sa events place. And in time, magkakaroon tayo ng sarili ng lugar. Let us believe na God will bring us in our heart. Amen. So never give up in our prayers, in our dreams. Pwede mo kataulit yung or? Yung last slide po. Live video. Anong video? Ayan. The ark is a symbol of salvation. So let's bring our families inside the ark of God. Di ba po? Family namin. Andiyan sila Kuya John, sila Ate Lynn, sa family ni Ate Liela, kila Mean, kila Tita Telma. So by families tayo. Amen. Amen. Sa Panginoon. Yes. Amen. May anointing. Praise God. Thank you. Palakpakan niya po ulit natin siya. Patawag, sumasagot ako kasi I was praying. The Lord is nagre-reveal din siya. Nung sinabi ng Lord na I can see you, the Lord is telling us, nakikita kita. Gumagawa ka ng tama o mali, anak, nakikita kita. Sinusunod mo ako, wala pang reward, I still see you. And yung sinasabi niya po doon, according to scholars, they made it for 55 to 75 years. During those times, people mock at them. Siraulo, tinatawag na nga siyang siraulo eh. Diba? Na parang, kung ikaw din yun, sabi ko nga eh, kay Apostle, pupanik kami ng art, sobrang laki po niyan. Kaya makakapunta kayong lahat doon. Kasi alam niyo po, pagpunta namin mag-asawa doon, sabi ko nga eh, dati po ang prayer and declaration lang namin, Lord, dadalhin mo yung family namin dito. That day, we declare, even the whole GTI Manila, makakarating po kayo doon. Maniwala lang po kayo. Alam niyo po, pagpasok kami doon sa art, sabi ko gano'n, Apostle, baka kung sa akin sinasabi ni Lord, doon sa akin in-instruct, hindi pa tapos yung instruction, baka nababatukan na ako kasi nagdadabog na ako. Di ba parang hearing, gumawa ka ng art ng ganito, ng ganyan. Tapos walang machinery dati. Tapos sabi nga namin eh, yung mga revelation, isi-share ko lang po. Give me 5 minutes. Go! Pagpunta dun sa art, di ba, isipin mo yung 20 chords. Ako nasa unang chord, Tita Telma. Ikaw nasa pang-5. Si Ate Liela nasa pang-10. Kailangan ko ng pako. Ate Liela nasa iyo eh. Paano ka sisigaw? Walang technology. Eh ngayon nga lang sa bahay, pag inutusan mo yung anak mo, Liga anak, bilhin mo nga ako ng, kunin mo nga anak yung ano ko sa kwarto. Wait lang. Di ba? Wait lang. Maiinis kayo, sasabunutan mo na yung anak mo eh. Di ba? Imagine, 20 chord. Kahit sumigaw ka, kailangan ko ng pako. Doon pa lang. Sabi ko, tita, nakakapagod, nakaka-burn out. Diba, sabi ko, tapos nakikita namin kasi may mga jars, may mga, yun nga, may mga food na nakastock doon. Tapos pag nakita mo, can you show the picture ng Noah? Pwede ka na lang sa art. Yung papanik ka pa lang, kasi may makikita ka doon yung mga damo na parang mga nakabundle siya. Sabi ko, pag inisip, ayan o, ganyan po siya. Pag nakita mo yun, yung damo, parang, yung damo pinakamagaan, kumbaga. Pero sabi ko, Apostle, kahit yung isang damo lang, ipapanik ko, pagod na ako, ayoko nang balikan. Di ba pag inutusan ka nga ng nanay mo, anak, kunin mo nga sa 3rd floor, pag
Pagbalik mo, ay anak, kunin mo yung bawang nasa second floor pala. Sabi nga ni Matmat, ulit-ulit aman eh. Pagod na ako eh. Isipin mo yung ganun kalaki. And it will take a lot of courage, passion, determination, and faith, love kay Lord para gawin ni Noah yun. Consistency. And nakita nga po namin, alam mo, obedience is not the key, Ate Liela. Obedience with patience. Yung patuloy kang maniniwala, kahit wala nang naniniwala. And sa Bible, sabi ng Lord, mag-flood. But they haven't experienced ulan. So paano ka maniniwala ng baha kung di isang patak ng ulan? Wala. Di ba mo parang himay-himayin niyo po sa utak niyo yan? At 75 years yun. 75. 55 years na lang. Kasi sabi ng scholars, 55 to 75. Doon lang tayo sa 55. Church, you'll be praying for your husband for a year, for 2 years, for 5 years. We've been praying for a child for 8 years. You've been praying for breakthrough. Pero madalas pagod ka na. Madalas you're waving. Nandun ka na sa point na, Lord, totoo ba? Na parang, ba't si Ate Liela, si Tita Lai, gusto pa doon kami sa church nila? Di ba parang, Lord, may nangyayari ba? You've been praying for promotion, for breakthrough, for increase. Lord, ginagawa ko naman eh. Sa paligid niyo ba, for 55 years? O 55 years siya ginawa. Tama? Pwedeng dun sa 50 years, pwede na sabi si Noah kay Lord eh, Lord, I've been doing this for 50 years. Baka naman wala talaga. Mag-stop na ako. Kasi yun po yung ginagawa natin eh, tao. Lord, I've been praying for this family. Parang wala naman eh. Napapagod na ako, nadi-discourage na ako ipag-pray itong pamilya ko. Sister, ilang taon mo na bang pinag-pray? 5 years. Siya, 55 years. Sa palagay nyo ba, hindi sila napagod? Sa palagay nyo, hindi sila nag-angilan buong pamilya? Definitely, there is. For sure, may nagdabog. Hindi naman sila perfectong tao eh. But the difference is they were righteous. Noah was righteous. But for sure, yung anak niya, sabi sa Bible, when you read it, Noah was righteous. Hindi nilagay doon, the whole family of Noah was righteous. So, ibig sabihin, may nagdalabo. Pero matalino ang Diyos, hindi tayo yung ginawang pamilya ni Noah. Wala tayo ngayon, definitely. Di ba po? Kung yung simpleng pagkuha, pag inutusan ka ng nanay mo, o malamang si Christian, di ba, doon ka sa 3rd floor eh, di ba, nakatira. O dun sa baba, yung malamang dati, na-experience mo ate, no? John, bili mo naman ako ng toyo. Wait lang, mamamatay ako. Wait. Dali lang. Wala akong kinukwento. But that's how the world runs now. Di ba po, maiinis na lang yung nanay. Yung nanay na lang yung bibili. Pag ito naluto, huwag kang kakain, ha? Wala akong kinukwento. Ate, it happens in every family. So sa palagay nyo, walang dabog na nangyari. Hindi nga natin alam, baka nabato rin ni Noah yung anak niya doon eh. Di ba anak, sabi ko nga sa'yo eh, sinasabi ng Diyos to eh. So man of the family is so important. Yes. And the wife should support. Amen. A head of the family should stand up. And we declare that you are the modern Noah. Raymond, one day, magiging head ka ng family. Alam mo ba kung bakit ka nandito? Kasi tinataniman ka ng Diyos. Tinataniman tayong lahat ng Lord. Sipin niyo po, when you look around, family tayong nandito. Yes. Kasi hindi papayag ang Lord. Alam niyo po kanina, syempre, kung sino mag-preach, sabi, preach to one another.
So, kaya po kahit paano, alam ko na rin yung teaching niya. Kaya sorry, naka-curried away ako. So, hindi niya nasabi kanina yung nakalagay po doon. When God chose you, kulang lang yung nasabi niya. When God chose you, God will appoint you. God will anoint you. And God will provide everything for you. When God chose Noah, alam niya na yun, kilala niya na yun si Noah. Even the strength that Noah needed para ma-overcome yung mocking, ma-overcome yung unbelief, Tita Telma, in-instill na ng Diyos yun sa buhay ni Noah. So, ito yung kailangan mo, whatever it is. Kapatid, just seek the Lord and everything is going to be provided. Maniwala ka lang. Keep on believing. Kung sino yung taong pinag-pray mo, inilalaban mo sa pananampalataya. Your husband, your wives, your children, pinoproblema mo yung pag-aaral ng anak mo. Isipin mo yun. So, hindi ko nga alam yun eh. Nabasa mo ba sa Bible yun na si Noah yung nagtanim na? Scholars, di ba? Parang isipin ko parang kahit din. Pero kasi that's why tumagal siya ng 55 years. Kasi hindi lang dun siya sa bakuran niya kumuha ng mga kahoy. Sabi ko nga po, nung nandun kami sa Noah's Ark, ang lalaki po nung kahoy. Sabi ko nga, niloloko ko si Apostle, parang di ko nga ito. Hindi, definitely, Noah didn't own the earth. Yung lupaan niya, kapatid, may limitasyon. O sabihin niya, Sister Telma, may pinapagawa si Lord sa akin na na art. Pengi naman ako ng troso sa'yo. Okay, sige, kunin mo. How? Wala naman sasakyan mo. So everything was provided. And alam niyo po, bago tayo mag-closing prayer, when we entered the ark, there was a movie. Nagte-testify yung founder ng ark na yun, tita. Kasi he was a teacher. Sabi niya nga, nakita niya na yung mga tao, o yung mga estudyante, dinadala sa mga museum, ganon. So sa kanya parang Christian din sila. So why created something na yun nga, madadala din. Kaya niya tinawag na yung ark is as a symbol of salvation. Kasi alam niyo po, when they were testifying, actually po, yung ark na yun, hindi siya business. It was all donated. Nung pumunta po kami doon, kulang yung wall na to, or siguro a bit bigger pa sa wall na to. Ganito kaliliit yung sulat. Nakasulat po lahat ng nandunit para ma-fulfill yung ark. Tapos meron doon nagsasalita, sabi niya gano'n. When we were doing the ark, miracle upon miracle is happening. Gaano daw katagal ginawa? Ay, hindi ko natanong ate, balik ako. Ilan? Hindi ko naman. But it was 2016. Pero hindi 55 years. Hindi 55 years definitely. Kasi ang dami ng machinery lahat. Tapos Kentucky, wherein located po yan, is kumbaga liblib siyang probinsya. So nung nagte-testify sila, even sila, hindi sila makapaniwala na makakahanap sila ng mga talented na tao. Hindi na lang po namin na isama. Mapupuntahan mo yung Facebook o hindi na, no? Anyway, ako yung magtuturo next week eh. May mga video po doon. Kasi nga makikita mo doon na may mga hayop na nandun. So pagpunta mo ng ark, makikita mo doon na kunyari may nakakulong na elephant, na giraffe, na ganito. And it's like totoo. Parang totoo. It's like totoo. Parang totoo po. So pinakita ko yung making. So sabi niya, kami din, hindi namin alam na makakahanap kami ng mga ganong katalentadong tao sa probinsya. But God provided. Lahat taga-Kentucky lang ganun. Everything was provided. Ang dami din daw pong naging problema, but everything was provided. And naniniwala po tayo na hindi tayo dinala ng Lord doon for nothing. Sabi nga namin Lord, whatever revelation na ibibigay mo doon, ibababa namin yun. Hindi lang, not just for our family, but for all of us. So mahalaga po na nandito tayo. And one more thing po, bago tayo mag-pray, just the Holy Spirit is telling me now.
we are starting a church here. We're not like CCF, we're not like Victory, hindi tayo yung mga malalaking simbahan pa. Different people na tinuturo o pinipili ng Diyos para tumayo sa harapan niyo. Not everyone is good in speaking. Not everyone can deliver the message as good as Apostle Abraham. Kapatid, don't look for people. Hindi ka natuwa sa, ano ba yun si Aki? Parang hindi ko na naintindihan yung preaching niya. Kapatid, it's okay. Kasi alam mo lang, walang naitanim sa'yo. Huwag ka ma-discourage na, doon na lang ako, mabalik na lang ako next Sunday doon sa church na dati kong pinuntahan. Like Noah, he was mocked. Pinagtawanan siya. But he go on and go on and go on. Kaya nagkaroon ng magandang outcome. So like us po, huwag po natin tignan. Alam niyo po ang good thing. Kahapon, I was with a friend na naging Christian siya for 2006, Ate Lela. So nung nagkakwentuhan kami, tita, akala ko parang ayoko mag-share ng mag-share. Kasi alam ko mas matagal na siya sa aking Kristiyano, di ba? So ayoko naman siyang i-ano. But alam niyo po, by the grace of the Lord, ang dami kong na-impart sa kanya na hindi niya alam. Hindi lahat ng Christian churches naniniwala sa mga revelations na binibigay ng Lord kay Apostle. For those people who do not know, Apostle had twice ng 40 days fasting, seeking the Lord. So lahat po ng naririnig natin dito, it's a revelation already. It's just steady lang siya, konyo-konyo yan, konyo-konyo yan. At marami pang mangyayari. Kami nila Ate Liela, at yun yung pinagpropray namin, hindi kami mananatili yung kabilang yung nagtitestify. Kanina nga we were doing the corporate prayer. Sabi namin, Lord, may mauuna, may makuhuli. Kasi talagang may makupat eh. Tama? Sa pamilya may makupat. Di ba lahat ready na, ikaw hindi ka pa ready. Di ba maririnig mo, iiwanan ka namin. Sumunod ka na lang. So definitely may mahuhuli. Kapatid, choice mo na lang yun. Sasabay ka, mauuna ka, mahuhuli ka, pero walang maiiwanan sa atin. Kaya, ang buti po ng Diyos sa buhay natin lahat, para marinig natin yung teaching na yon na God wants us to become the modern Noah. Kaya din po yun yung pinag-pray natin. Family, family, family. Kasi po, pag family, magiging contagious yan eh. But can we ask all the fathers, inaano lang ng Lord, can we pray for them? Can we ask, actually lahat na po ng lalaki. Kasi lahat ng singles natin, one day, they will be the head of the family. So, can you all stand, please? Pwede po natin itaas yung lay hands. Buti, di ba may babaeng lalaki na nahayop doon? Kung hindi, wala kang asawa ngayon, Christian, o puro lalaki lang. Oo, di ba? Panginoon, maraming salamat for teaching us this afternoon. Thank you for the revelation. Thank you for the word. Thank you for the manifestation, Panginoon. Thank you, Holy Spirit, kasi nire-remind mo kami sa maraming bagay. At Lord, salamat sa mga tatay na nandito ngayong hapong ito at sa lahat ng mga binata namin, Panginoon, na isang araw itatayo mo para maging haligi ng tahanan. Lord, maraming salamat. Again, Lord, you have chosen them already. And as you chose them, you will anoint them, Panginoon. Lord, we declare, Lord God, that they are the modern Noah ng pamilya nila, Panginoong Diyos. At Lord, magiging contagious sila wherever they go and whatever they do. You will give them the boldness like Noah na kahit pinagtatawanan siya, Panginoon, ang sinabi niya lang, sinabi sa akin ng Lord, Lord, they will know you.
deeper. They will know your word, Panginoon. At kahit anong marinig nila sa paligid nila, anong marinig nila sa mundo, they will not be corrupted. Lord, mag-stand sila sa totoo, mag-stand sila kung ano yung alam nilang tama, Panginoong Diyos, at dinideklara namin ang wisdom, knowledge, and understanding in Jesus' name. We declare, Holy Spirit, that these fathers, Panginoon, ang gagamitin mo, i-anoint mo ng sobra. They will be the ways of their family, Panginoon, at dadali nila ang pamilya nila to reach the destiny that you have prepared for them. Lord, we thank you. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay, Panginoong Diyos. Pagpalain ang lahat ng hahawakan ng kanilang mga kamay. We declare increase sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay, Panginoong Diyos. At dinideklara ko, Panginoon, sa lahat ng kasalanan na nagawa nila ng mga nakaraan, Lord, you have made them whole again, Panginoon. Walang makakakita ng mga dungis na yan, kundi ikaw lamang. It's always between you and them, Jesus. At dahil mahal mo sila, Panginoon, binuo mo sila, Holy Spirit, at Lord, they are deserving sa malaking bagay, malaking future, magandang pamilya na nakaprepare para sa kanila. At Lord, we declare, nag-a-agree kami mag-asawa, Holy Spirit, na ang lahat ng pamilyang nandito makakapunta sa Noah's Ark, Lord God, makaka-travel around the world in the name of Jesus. Kung paano mo kami pinagkakatiwalaan with our tithes and offering, Lord, may mga susunod na pamilya, Panginoon, wala pong maiiwanan in the name of Jesus. We thank you, Holy Spirit. We give you all the highest praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tawagin po natin si Ate Liela to pray for our food.